Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po ng inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita sa UNTV po mga katambay. Salamat po sa UNTV. Nakakalungkot lang po mga katambay. Naturingang nakapiring ang batas natin at walang kinikilingan. Tapos mayroong isang DOJ secretary mga katambay na magsasabi po sa isang vice president na parang wala namang masama na tanggalan ng seguridad o bawasan ng security ng pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa. Nakakalungkot lang mga katambay. Makakarinig tayo sa isang DOJ secretary, sa Department of Justice, mga katambay. Nakakalungkot lang. Ito mga katambay, pakinggan natin. Inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi naman maikukonsidera na masama ang naging hakbang na bawiin ang ilang security details na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, kung tutuusin, mas marami pa anyang bantay ang Vice Presidente kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon, bagamat binawi ang ibang security ni VP Sara, ay marami pa rin naman ang natitira. After the recall of the 75, meron pa siya 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. Yeah. And she still has 300 bodyguards. Yeah. It's bigger than the president's contingent. Hindi naman yun ang issue mga katambay. Hindi yun ang issue. Yung sinasabi yung bawiin, di ba? Hindi naman yun ang issue yung seguridad ang issue ron, mga katambay. Di ba? Yung seguridad ng Vice President. Saka ikaw, isa kang Department of Justice, DOJ. Hindi mo nagsasalita ka ng ganyan sa taong bayan. Nakakahiya, di po ba? Nakakahiya. Nagpahayag na nga ang Vice President Sara Duterte na meron separate na agreement na para lang sa mga opisina ng Vice President, NAPOLCOM at ng PNP. Merong rules, may batas na hindi mo na pwedeng galawin ang seguridad ng isang Pangulo, isang Vice President ng basta-basta nang wala ka man lang pasabi na bigla mo lang i-release ang 75 kapulisan na nagsisecured sa buhay ng Vice President at pamilya. Hindi lang naman na Vice President ang babantayan, pati buong pamilya ng Vice President, Mr. DOJ Secretary. Saka may batas. DOJ Secretary po kayo. Di ibig sabihin po pala, pagka kayo po pala ay nakapwesto sa DOJ Secretary, exempted po kayo sa rules at sa batas. Pwede po kayong hindi sumunod sa batas, Mr. Secretary. Hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Abogado po kayo. Abogado ang Vice President. Di po ba? Gumawa po ng batas o rules ang NAPOLCOM, Office of the Vice President, at ang PNP, yung magsisiguridad sa kanila, hindi mo na basta-basta pwedeng pakailaman o kunin at sa mga susunod pang henerasyon ng mga magiging Vice President at President ng Pilipinas. Di po ba? At pati ikaw po. Pati ikaw. Mapakarami mo rin security, Mr. DOJ Secretary. Senador, Congressman, Gobernador, Mayor. At hindi lang yan. Pati mga general. Pati nga retired general may mga security. Di po ba? Dahil nanganganib pa rin ang buhay nila. Dahil mga panahon na sila nagsilbi sa bayan. May mga nakabanggat, nakalaban yan. Hindi porket mga retired na yan. Tatanggalan din natin ang security yan. Di po ba? Pati po ang mga dating presidente. Dahil may mga nakabangga po yan at may mga galit. Lalo sa dating Pangulong Duterte. Na nakabangga niya, napakaraming terorista. Mga kaliwang grupo. Mga drug lord. Mga politiko rin. Na namumulitika sa kanya. Nabawasan din po na security yan. Hindi lang ang BP Sara, di umano mga katambay. Nakakalungkot lang po mga katambay. Iko-comparison mo sa Pangulo na mas mataas pa raw ang seguridad.
ang security ng Pangulo. Naglabas po ba kayo ng figure? Naglabas po ba kayo ng numero kung ilan ang security ng Pangulo? Para paniwalaan din po kayo ng taong bayan, katulad ni Kamanong. Sinabi nyo lang, mas mataas pa. Ano po ang bilang, ang numero? Yung nag-secured lang po sa zona ng Pangulo noong nakaraan. Kung ilang libo po yun. Libo! Baka inabot pa nga ng 100,000 yun eh. Mga katambay, di umano. Ilang libo po ang nag-secured, zona pa lang. Zona pa lang ng Pangulo, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo dito kay DOJ Secretary Remulla. Isang secretary na may piring ang batas sa kanila, walang kinikilingan. At hindi sumusunod sa rules at batas. Ang DOJ Secretary, kaya pala ganito ang nangyayari sa ating bansa. Nagkakaroon yata ng political harassment po pagdating po sa mga desisyon nyo, Mr. Secretary. Dahil nakikita po natin na parang hindi po pala kayo fair justice sa nangyayari po sa mga Duterte. Parang okay lang po pala sa inyo. Natanggalan ng seguridad ng Vice President na alam naman natin na napakaraming banta sa buhay ng Vice President. Dahil unang-una, lumalaban niya sa mga kaliwang grupo, terorismo, mga kaadikan, mga krimen, magmula pa sa Davao na sila'y nanunungkulan lahat ng Duterte. Saka ka nakakita? Yung parang baliwala sa yung buhay ng Vice President. Nasasabihin mo, ikaw ba may hawak ng seguridad ng Vice President? Na okay lang at hindi nanganganib din ang buhay ng Vice President? Hawak mo ba? Hawak mo ang pag-ikot ng mundo? Hawak mo rin ba ang mga papatay kung sakali di umano sa Vice President? Alam mo rin? Nakakagulat lang po sa isang sekretary natin na makakarinig po tayo ng ganito. Paano pa kaya yung mga pangkaraniwang tao na katulad ni Kamanong? Ano kaya justice o fair justice ang makukuha natin dito sa ganitong klase na DOJ Secretary? Parang namumuliti ka na rin po yata ang justice system natin sa pangunguna po ng DOJ. Dahil nakita naman po natin kung paano po sila magpatakbo ng opisina ng DOJ. Di po ba? Wala namang kinakampihan si Kamanong. Nakikita lang ni Kamanong. Tinitingnan lang ni Kamanong kung paano magpatupad ang bagong Pilipinas. Ngayon, sumasawsaw na rin ang DOJ Secretary dito po sa issue ni Vice President Sara Duterte. I-background check po natin, mga katambay. I-background check natin. Maliit na background check lang dito sa DOJ Secretary. Di po ba? Di po ba yung anak niya? Pag-upo pa lang niya, ilang buwan pa lang. Di po ba? Nahuli. Nahulihan po ang anak niya ng droga. Di po ba? Nahulihan po ang anak niya ng droga. At nakapag-mugshot pa po yun, yung anak niya. Kaya lang, very special po yung anak niya. May piring po. May piring ang mukha. Hindi pinakita. Walang malinaw na mukha ang anak niya. Mainam pa nga ho nung panahon na nag-mugshot. Nung kunin ng PNP ang dating Pangulong Erap. Di ba? May picture po. Malinaw na malinaw. Si De Lima, si Trillanes, si Jinggoy, si Bong Revilla, di ba? Si Ponce Enrile, si Gloria Arroyo. May mga picture po na malinaw. Bukod tangi po ang anak ng DOJ Secretary nung mahulihan ng drugs, ng marijuana, na box. May takipang mata. Hindi mo makita itsura. Napaka-special po. Ganito po ang batas po na umiiral sa DOJ Secretary. Pag pamilya niya, kaibigan, di umano, kaalyado, special. Bukod tangi po yun, nakasara ang mata, nahulihan ka ng droga, at napawalang sala, mga katamay. At, di umano, tanggal din yung nanghuli na commander, kung sino man ang namumuno ron, pumutok sa balita, tanggal, na-relieve yung nanghuli sa anak niya, mga katamay. Ito po ang kapirasong background check natin sa DOJ Secretary na napakalinis po. At hindi po sangkot sa droga, mga katamay, ang pamilya. At yung commander-in-chief niya rin po, mga katamay,
Napakaraming Pilipino issue about sa droga. Hindi niya pinaimbestigahan bilang siya ay DOJ Secretary. Kung ano-ano ang kanyang pinaimbestigahan. Kung ano-ano ang kanyang pinahuli. Pero yung Commander-in-Chief, may issue ng droga. Sa bagay, mga katambay. Yung anak nga niya, nahuli na nagpapadeliver ng droga sa mismong bahay pa. Di ba? Napawalang sala. Droga yun. Droga rin yung issue sa nag-appoint sa kanya. Yung nag-appoint sa kanya, droga rin ang issue. May video pa. Ni hindi man lang pinag-aralan, ni hindi man lang inimbestigahan yung video kung totoo o hindi. Nag-release lang ang DILG na sinabi ng DILG Secretary ni Benjamin Abalos. Na sinabi ni Secretary Abalos na hindi totoo yan. Naniwala na rin ang DOJ Secretary. Tamemi na rin. Tahimik na rin sa issue ng droga ng kanyang boss na nag-appoint sa kanya, mga tambay. Hindi po kaya kampi-kampi? Nagkakaroon ng kampi-kampi po ang administrasyon natin? Walang karapatang magkasala ang administrasyon. At lahat ng lumalabas ng issue sa administrasyon, may piring po ang mata nila. Nakapiring ang DOJ Secretary. Ang nagkakasala lang sa bayan natin, ang hindi lang maganda ginagawa at napakaraming anomalya, ang pamilya Duterte lang, mga tambay. Masyado po nilang pinupolitical harassment na talaga, mga tambay. Talaga ayaw na nilang pabalikin sa pwesto kahit anuman Duterte sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong. Dahil sa ganitong pangyayari, mismong DOJ Secretary na ang narinigan natin ng ganito na okay lang sa kanya, na bawasan ang seguridad ng Vice President. Bakit? Dahil hindi na unity team. Nakita na ng Vice President kung paano kayo magpatakbo at kung paano nyo siya di umano nabudol. Nabudol nyo sa pangunguna ng iyong boss, ang Vice President ng Pilipinas. Na talagang alam naman natin, mga Pilipino, kaya lang nanalo ang isang Marcos nakabalik sa pwesto dahil sa isang Duterte, sa isang Sara Duterte, na niligawan po. Todo ligaw, todo panliligaw ng pamilya Duterte. Pamilya Marcos, todo ang ligaw ng pamilya Marcos dito sa kay BP Sara noong mga panahon na yon. Ibalik tanaw lang natin ang kapiraso sa pangunguna ng ate na si Senadora Amy Marcos. Ngayon, tahimik ang Senadora Amy Marcos. Tahimik din po sa issue na seguridad, na bawasan ng security ang Vice President. At hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay, di ba? Yung pagkakamali, yung kapalpakan ni General Marbil, kinakampihan at sinasang-ayunan pa ng isang DOJ Secretary. Wala na po tayong maasahan, mga katambay. Magmula sa mga PNP Chief hanggang sa DOJ Secretary, wala rin aasahan pala ang isang Vice President, mga katambay, na magkaroon ng fair justice. Sino? Kaya wala mag-iimbestiga dito sa kapalpakan at sa sinasabing paglabag sa rules at batas ng isang PNP chief. Wala palang mag-iimbestiga dahil mismo yung mag-iimbestiga na DOJ Secretary, okay lang sa kanya yung ginawa ng isang general na PNP chief na appointed din o appointee rin ng Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Ibang klase po sila magtakip. Takipan. Takipan sila. Nakakalungkot lang. Ganitong batas ang umiiral sa bagong Pilipinas. Pagkaakalyado nila, ina-appoint ng Pangulo. Kailanman hindi na makakasala at kailanman tama ang kanilang gagawin. Kahit labagin ang batas. Pinakita na nga ng Vice President, ito yung rules, ito yung batas na galing sa NAPOLCOM. Pati NAPOLCOM, tahimik ngayon. Hindi nagsasalita ang NAPOLCOM, mga katambay. Dito sa issue na merong pinakita ang ating Vice President na rules, na batas, na hindi na pwedeng galawin ang mga seguridad, basta-basta. Lalo na wala ka malang pasabi sa opisina ng Vice President.
Sinaklawan mo yung pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa, na isang PNP appointed o appointee ng isang pangulo, na napaka-powerful, mas powerful pa sa halal ng bayan na isang vice president. Ibang klase, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang, mga katambay. Paano aasenso bansa natin ito? Lalo sa hustisya. Paano magiging fair justice ang ating bansa kung ganito ang mga manunungkulan? Ganitong mga sekretary di umano ang mailalagay sa ating hustisya, lalo isang sekretary ng DOJ? Wala tayong makukuhang fair justice dito. Puro papabor ito di umano. Sa komento ni Kamanong, puro papabor ito sa malalaking tao, sa mga sinasabing powerful, mga kakilala, kaalyado, kapolitika. Dahil naglagay tayo ng isang DOJ secretary di umano na isang politiko. Politiko po ito, di umano, mga katamay. Kaya matindi. May edad na po tayo, Mr. Secretary. May edad na po tayo. At may sakit na rin po tayo. Kailan po tayo gagawa ng tama para sa bayan? Kailan po kaya kayo susunod sa batas? Nagtatanong na po si Kamanong. Kailan po kaya kayo susunod sa batas? May issue rin po ang pamilya nyo. May issue rin po ang anak nyo. Natabunan na po yung issue sa anak nyo. Wala na pong media na nagsasalita. Ganyan po ka-powerful po ang bagong Pilipinas. Dahil mismo ang Pangulo, ang laki na issue, walang pumuputok na media, walang naglalakas loob na kalkalin at ipus ng issue about sa droga ng anak ng Remulla, ng DOJ at ang mismong presidente ng Pilipinas. Wala. Tikom ang bibig ng media. Pati ng mga kaliwang grupo, tikom. Ang makabayang black, tikom. Ang mga napakagagaling mag-imbestiga sa Kamara, mga congressman, tikom ang bibig sa issue na ito. At ganun din ang Senado. Ang mga senador, tikom din ang bibig, tikom din ang bibig sa mga issue ng Pangulo. At isama na natin ang issue ng DOJ Secretary na drug addict din di umano at gumagamit din ng droga ang kanyang anak. Tikom ang mga bibig, mga katamay. Takot na takot po yata silang lahat sa bagong Pilipinas. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Umiira lang batas. Ang batas po, hindi natatakot po ang mga mamamayan sa batas. Ngayon po, takot na po ang taong bayan sa batas dahil nga po, wala nang piring ang batas natin ngayon, di umano. Magmula po sa DOJ Secretary, tanggal na po ang piring. Meron na pong kinikilingan at pinapanigan di umano. At naikisawsaw na rin po sa politika ang DOJ Secretary di umano, mga katamay. Nakakahiya. Kayo po, ano po masasabi nyo sa ganitong mababalitaan natin sa DOJ Secretary? Abogado pa naman. Baliwala sa kanyang batas at rules. Nakakalungkot lang, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nangihinayang po sa nasimulang pagbabago ng dating Pangulong Duterte. Ganito lang po ang kinahinatnan ng bagong Pilipinas na pinagmamalaki nila. Mas maganda pa para kay Kamanong yung lumang Pilipinas na nagdaan. Ingatan nawa po, mga katambay, at maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.